Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romnick Monarca at shoutout kay Emily Lamtrea. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Aaron, nagulat ang isang grupo ng matatanda. Paanong siya ang lalaking nasa itaas ng langit? Paano kayo magiging alipin ni Gocheng? Ang mukha ni Qin Shuang ay mapatla, at ang kanyang katawan ay hindi matatag. Nagsuray-suray siya ng ilang hakbang. Paano kaya ito ay 3,000? Biglang sumabog ang nerbiyos ni Qin Shuang, dahil bigla niyang naalala na si Aaron ay nahaharap sa pagkubkob ng kanyang mga disipulo. Huwag pag-usapan ang tungkol sa kanya, kahit na ang kanyang sarili, o sino mang matanda sa eksena, ay hindi kayang dalhin ang pag-atake ng napakaraming tao. Isang alipin lang si Aaron. Bakit kaya niyang labanan si Gocheng ng ganoon katagal? Sumimangot si Elder Erfang at sinabi, "Oo, medyo kakaiba." Nagsisi pa si Elder Sanfeng na alam niyang may ganoong kakayahan ang Aaron. Kapag siya ay nasubak sa pangunahing bulwagan sa araw na iyon, dapat niyang tanggapin siya bilang isang apprentice. Hindi bababa sa Sanfeng ay hindi mababawasan sa walang hinaharap. Tumingin sa hangin si Elder Shofeng. Siya ay may isang komplikadong hitsura. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang apprentice na si Ye Gocheng, ngunit siya ay palaging nalulungkot para sa Aaron. Bagaman si Aaron ay isang alipin, siya ay nagsanay ng mahika at dumaan sa retrograde meridian. Ang mga salita ni Huyan ay muling nagulat sa isang grupo ng mga matatanda. Ang Aaron pala ay miyembro ng masamang paraan. Agad na nagkatinginan ang mga matatanda, at walang sino man ang nagsisisi. Maraming beses na akong niligtas ni Aaron. Hindi siya demonyo, mabuting tao siya. Ang galit na boses ni Qin Shuang ay ang hinaing ni Aaron. Agad na sinabi ni Huyan, "Shuanger, bagamat ikaw ay may talento, ikaw ay napakabata pa at kakaunti ang karanasan sa lipunan. Hindi mo masasabi ang mabuti sa masama. Hindi ang Aaron ang iniisip mo. Niloko ka niya. Panipi, paano magiging mabuting tao ang Diablo? Shuanger, isa ka ng alagad ng pangunahing bulwagan ngayon. Dapat kang matutong makilala ang tama sa mali." Headpick Elder din sa Teresa's isang paraan. Si Qin Shuang ay naiinip. Upang mailigtas ang kanyang buhay, nagkusa si Aaron na ibigay ang kredito sa kanyang sarili kapag bumalik siya sa pangunahing bulwagan. Kahit na siya ay talagang isang demonyo, mas gugustuhin ni Qin Shuang na maniwala na walang mabuting tao sa mundo kung siya ay isang masamang tao. Aaron is not like you think. He's a good man. I won't let you hurt her. Sinabi ni Qin Shuang, ang buong tao ay magmamadaling tulungan ang Aaron. Frost, tigilan mo ako. Bigla na lang, galit na umiinom si Lin Mengzi. Malamig na tinitigan ni Shuyan si Qin Shuang, at ang kanyang mukha ay puno ng malamig na galit. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, si Lin Mengzi ay nagmamahal kay Qin Shuang, kahit na nag-aatubili na magsalita ng mabigat na salita. Ngunit sa pagkakataong ito, galit si Lin Mengzi. Kung ang Aaron ay nasa daan ng Diablo, kung gayon si Qin Shuang ay dapat na lumayo sa kanya. Shuanger, mukhang nabighani ka sa demonyo, hindi ka dapat maging ganito. Oo, Shuanger, ikaw ay isang disipulo ng pangunahing bulwagan.
Paano ka makakasama sa mga demonyo? Ang iyong gawain ay dapat na patayin ang mga demonyo at ipagtanggol ang tamang paraan. Panipi, siya ay dati mong alipin. Sa panahong ito, Shuanger, dapat mong patayin si Aaron para patunayan ang iyong posisyon. Pinatay si Aaron. Napakamot ng ulo si Qin Shuang. Hindi niya kaya. Paano niya ito mapapatay kung wala siyang oras para magpasalamat? Siya ay isang halimaw sa lahat. Siya ay pumupuslit lamang sa nihilismo na may mabuting hangarin. Ang layunin niya ay gawin ang mga malalaswang bagay na iyon. Qin Shuang, Shuanger, kailangan mong ipaghiganti ang mga nasugatang alipin. Malamig na tinitingnan ni Lin Mengzi si Qin Shuang. Nagkaproblema ang Aaron. Si Qin Shuang, ang may-ari ng alipin, ay napakalapit sa kanya kamakailan. Natural, itutulak siya sa tuktok ng bagyo. Maaapektuhan nito ang kinabukasan ni Lin Mengzi, at ang pinakamahusay na paraan para maalis ang mga ganitong chismis ay ang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Shuanger, tama ka. Minsan kailangan mong patunayan ang iyong pagiging inosente at manindigan. Dapat mong tulungan si Kuya Marshall Brother Ye Gocheng. Hindi makapaniwala si Qin Shuang na tumingin kay Lin Mengzi. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Matigas pa rin siyang umiling at umatras. Paano niya mapapatay si Aaron? Mas gugustuhin niyang harapin ang sarili kaysa sa Aaron. No, I don't want it. Frost, walang kalokohan. Galit na umiinom si Lin Mengzi, at pagkatapos ay ibinigay ang kanyang espada kay Qin Shuang. Ang kahulugan ay halata. Gusto niyang patayin niya si Aaron. Tumingin si Qin Shuang sa espada, tumulo ang mga luha, nag-aatubili na kunin ito. Kung hindi mo papatayin ang Aaron, ang pagkakaibigan sa pagitan mo at ng aking mag-ina ay magwawakas ngayon. Alam na alam ni Lin Mengzi ang personalidad ng kanyang anak. Kahit malamig ang itsura niya, mabait naman siya. Kung hindi siya pipilitin, ang kanyang kalambon ay makakasama sa kanyang kinabukasan sa nihilismo. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Qin Shuang na tumingin kay Lin Mengzi. Hindi niya inasahan na pipilitin siya ni Lin Mengzi ng labis. Sa isang banda, ang mga taong nagligtas sa kanilang sarili, sa kabilang banda, ang ina naman ang matiyagang nagpalaki sa sarili. Ang puso ni Qin Shuang ay gumuho, at mahirap na pumili ng ilang sandali. Kagat ng ngipin, ang resulta Lin Mengzi tibak sa kamay, Qin Shuang diretso patungo Aaron Fly. Lahat ng mga alagad, makinig sa utos. Nagalit si Wu Yan sa oras na ito. Ang lahat ng mga disipulo ay sabay-sabay na uminom, oo. Tulungan si Ye Gocheng at Qin Shuang na patayin si Aaron, ang masamang espiritu. Tumayo ka at makinig sa akin. Oo. Ang lahat ng mga disipulo ay kumuha ng mga order, nakapila sa ilang hanay, na naglalayong Aaron sa kalagitnaan, naghihintay sa utos ni Wu Yan. Sa oras na ito, lumipad si Qin Shuang patungo sa Aaron na may dalang espada. Nang makita si Qin Shuang na paparating, si Ye Gocheng ay malamig at mapagmataas at tumingin sa Aaron. Aaron. Ikinalulungkot ko si Qin Shuang ay tumingin sa Aaron at nakaramdam ng pagkakasala. Ngumiti si Han Sunny at itinaas ang kanyang espada, hindi mo kailangang mag-sorry. Sa kagubatan ng mga hayop, ikaw at ako ay nagbunga. Ikaw, Aaron ay Aaron. Nang marinig ito, ang katawan ni Qin Shuangjiao ay nagulat, at ang kanyang puso ay biglang nakaramdam ng walang kapantay na sakit. Bayaran mo. Ibig sabihin, wala silang kinalaman sa isa't isa, tama. Sa ngiti ni Aaron at sa kalungkutan sa mga mata ni Qin Shuang, hindi makayanan ni Ye Gocheng. Okay, Aaron, itigil ang pagsasalita ng walang kaparerikan at mamatay sa sandaling mahulog ang mga salita. Inatake muli ni Ye Gocheng ang Aaron sa kanyang presensya. Si Ye Gocheng ay puno ng fighting spirit at sinusubukan ang lahat ng paraan upang ipakita ang kanyang sarili sa harap ni Qin Shuang. Ay nalulungkot si Qin Shuang para sa Aaron. Si Ye Gocheng ay gumawa ng isang mabangis na hakbang at nanumpa na si Aaron ay mamamatay ng walang lugar upang ilibing. Sa harap ng mabangis na pag-atake ni Ye Gocheng, malamig na tumawa si Aaron, at pagkatapos ay direktang hinarap siya ni Ye Gocheng. Sa lalong madaling panahon ay naging mas natakot sa digmaang Vietnam, dahil sa maikling panahon lamang ng Tianjin dating kakaiba, hindi lamang madaling makuha, kundi pati na rin ang kanyang sariling mga kasanayan. Nanlamig at pawisan ang noo ni Ye Gocheng. Sa isang banda, ayaw niyang lumaban, sa kabilang banda. Kung magpapatuloy siya sa paglalaro ng ganito, talagang nag-aalala siya na.
Manako siya ng Aaron, at wala na siyang natitira pang salawal. Ito ang mga bagay na pinag-aralan niyang mabuti sa loob ng ilang dekada. Ang hindi alam ni Ye Gucheng ay nasa unahan pa ang mas bitter. Qin Shuang, ano pa ang ginagawa mo? Hindi pa. Sigaw ni Ye Gucheng kay Qin Shuang sa likod niya. Si Qin Shuang ay ganap na nahuhulog sa natural at walang pigil na pigire ng Aaron na nakikipaglaban kay Ye Gucheng. Lahat ng uri ng mga nakaraang pangyayari ay palaging nasa isip niya na mahirap burahin. Tanging kapag sumigaw si Ye Gucheng ay sinasalamin niya sila. Nahihiya na makakita ng katawan ng nihilism, kumagat ng ngipin, si Qin Shuang na may dalang espada ay sumugod. Sa pagsali ni Qin Shuang, bumalik ang sitwasyon ng digmaan. Si Ye Gucheng, na nasa kawalan, ay nagkakaroon ng pagkakataong huminga. Kapag si Aaron ay pagod na sa pagharap sa pag-atake ni Qin Shuang, siya ay gumaganap ng isang yin move. Palagi siyang umaatake ng biglaan kapag hindi pinapansin ng Aaron. Ang pag-atake ni Qin Shuang ay mabangis, at ang kanyang mga nagawa ay napakataas. Bagamat halatang pinabayaan ni Qin Shuang si Aaron sa pag-atake, si Qin Shuang ay isa sa 3 henyo kung tutuusin. Ang kanyang mga nagawa ay iba sa mga nagawa ni Ye Gucheng. Kasabay nito, mayroon siyang gininto ang pagpapala sa katawan ng hari ng hayop sa kanyang katawan. Bagamat walang malaking panganib sa Aaron, ito ay higit na mas malaki kaysa sa pressure na dala ni Ye Gucheng. Sa kasong ito, si Ye Gucheng, isang puki, ay gumawa ng lahat ng uri ng palihim na pag-atake sa Aaron. Ilang sandali, tinagan niya ang isang kutsilyo sa kanyang likod, isang espada sa kanyang baywang, at isang hampas sa kanyang binti. Lamang para sa isang sandali, 3,000 beses katawan ay umalis ng isang bilang ng mga openings, dugo babad pulang buong damit, ang buong tao bilang dugo tao sa pangkalahatan. Sa pagtingin sa Aaron ng ganito, lumuha si Qin Shuang sa kanyang mga mata, at lumaban at umatras. Hindi na niya gustong makipag-away pa sa Aaron. Sinamantala ng Aaron ang pagkakataon, direktang sinamsam ang palihim na pag-atake mula kay Ye Gucheng, direktang sipain ito ng ilang metro, na paatras si Ye Gucheng habang dumura ng dugo sa hangin. Sa harap ng Aaron, ang Qin Shuang ay isang simbolikong mekanikal na pagtutol lamang. Pagkatapos ng ilang pag-atake, ang espada sa kamay ni Qin Shuang ay nahulog, at si Qin Shuang ay sumigaw ng buo. Sa harap ng Aaron, hindi siya makakapagsimula, at hindi makakapanood ng Aaron na mamatay sa harap niya. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Aaron, Elder Marshall Sister, hindi ka dapat maawa sa akin. Sa larangan ng digmaan, ang pagiging mabait sa kaaway ay nangangahulugan ng pagiging malupit sa iyong sarili. Si Qin Shuang ay muling nagpakita ng awa, ngunit ang Aaron ay hindi, dahil alam niyang hindi pa rin siya maaaring mamatay, dahil naghihintay pa rin sa kanya si Ivory. Napaluha si Qin Shuang, ayaw tumutol, kung gayon, mas gugustuhin kong mamatay. Dahil doon, tahimik na ipinikit ni Qin Shuang ang kanyang mga mata. Maliit ang pupil ng Aaron. Sa pagtingin sa mahabang espada na nahuhulog mula sa himpapawid, ang mga mata ni Lin Mengzi ay puno ng galit. Alam niya na si Qin Shuang ay hindi natalo ng Aaron, kundi sa kanyang sarili. Galit na galit si Wu Yan na ikan-away niya ang kanyang kamay, nasaan ang lahat ng mga alagad. Oo. Sa field, libu-libong tao ang sabay-sabay na tumugon, ang boses ay napakalaki. Lahat ng mga disipulo ay nakikinig sa utos at pumatay ng Aaron. Oo, ang lahat ng mga disipulo ay galit na sumigaw, at pagkatapos ay bumuo sila ng 3 malalaking pormasayon, na nagpuntirya sa Aaron sa kalagitnaan ng hangin, at minasa ang kanilang mga spell. Sa ilang sandali, ang buong 4 na taluktok ay naliwanagan ng grupong Dharma. Ang liwanag ay nakasisilaw. Ang magic ng libu-libong nihilist na mga alagad, tulad ng lumilipad na ulan, direktang inatake Aaron. Aaron kilay lock, isang palad direkta ay chain hamog na nagyelo. Boom! Natipon sa isang kakaibang paraan sa punto, ito ay sumabog ang epekto ng pagsabog ay nagpasabog ng isang ulap ng kabute sa gitna ng hangin ang kumalat na potensyal sa buong kalangitan ng nihilismo. Walang Qin Shuang na lumilipad ng paatras, habang pinapanood ang Aaron na palayo, ngunit ang pag-atake ng lahat ng mga disipulo ay palapit ng palapit sa kanya, hanggang sa wakas ay pinuntahan niya ang Aaron ng direkta, si Qin Shuang ay sumisigaw ng malungkot. Pagkatapos ng lindol, tila tahimik ang lahat. Parang pagkatapos ng ulan, tahimik, tahimik.
Hindi mabilang na mga alagad ang tumingin sa langit mula sa pambobomba. Ngunit sa sandaling ang ilang matatanda ay nag-aalis ng kanilang mga alalahanin, bigla nilang nadama na may mali. Biglang may kumislap sa hangin na napuno ng usok. Sa sumunod na segundo, maraming matatanda ang natigilan. Sa gitna ng usok, nakatayo doon si Aaron, ang kanyang gintong liwanag ay kasing liwanag ng Diyos ng digmaan. Ano? Ito, imposible. Bagamat hindi sapat ang hampas ngayon para sirain ang langit at lupa, sapat din ang lakas nito. Kahit sinong matanda na naruroon ay hindi nang ahas na igiit na kaya niyang umatras ng tuluyan. Ngunit Aaron ang taong ito. Ano ang gawa ng taong ito? Bakal. Hindi ako patay. Laking gulat ni Wu Yancheng kaya mabilis niyang ginaisang ang lahat ng mga disipulo na natulala, lahat ng mga disipulo, makinig sa utos, pumila. Xinchuang lamang nakita Aaron, luha sa isang ngiti ay lamang ng ilang segundo, sa harap ng Wu Yan Elder pinangalanan, 1 oras at sindek Diyos. Gusto lang niyang hilingin kay Aaron na tumakbo ng mabilis, ngunit sa oras na ito, biglang binawi ni Aaron ang kanyang bibig na nakangiti. Ano? Magpapabuli ka ba ng mas maraming tao kaysa sa iba? Ang boses ay parang masamang espiritu, ang ngiti ay parang natitirang dugo, at ang mga taong nakakakita nito ay natakot. Nang si Wu Yan ay maglulunsad ng isa pang pag-atake, bigla niyang naramdaman ang buong lupa na bahagyang nanginginig, at ito ay lumalakas at lumalakas. Saglit lang, ang buong lupa at maging ang hangin, ay isang pagsabog ng matinding dagandong. Look all of a sudden, may sumisigaw, at ang mga tao ay naghahanap ng katanyagan. Sa di kalayuan, lumilipad ang alikabok, nahulog ang mga puno, at hindi mabilang nakakaibang hayop ang dumating sa gubat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.